Bukod pa riyan, panatilihin din ang kalinisan ng katawan, kumain ng masustansyang pagkain at magsuot ng komportableng damit. At syempre, ang pinaka-praktikal na beauty regimen, ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala. Amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala. Amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, paggising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado. Baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Iwasan po natin ang mga pagkain na maaaring maging dahilan ng pagbabara. Iwasan din po natin ang tayo ay nagbibilad ng matagal sa initan. Iwasan din natin ang sobrang napapagod tayo at tayo ay dehydrated na. Ang lahat ng ito ay tinatawag na stroke noong araw or Ang inyong mga tagapagbalita, Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. RH Balita. Balita. Sa ulo ng ating mga balita, dalawang bata naputulan ng daliri bilang ng naputukan, umakyat na sa 112. Taas singil sa SLEC at Star Tollway, epektibo na sa Enero 1. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba sa huling linggo ng 2025. Dating PNP Chief Torre ikinukonsiderang resigned na sa PNP matapos manumpa bilang bagong General Manager ng MMDA ayon sa NAPOLCOM. Higit 100 holiday chronic disease na itala ngayong buwan, halos 500 mental health calls
natanggap ng DOH. Batang babae patay sa Northern Samar matapos masagasaan ng bus habang tumatawid. Sa ating balita sa ibayong dagat, dating Malaysian Prime Minister kulong dahil sa multi-billion corruption. At sa balitang showbiz, Carla Abellana glowing bride-to-be para sa kanyang kasal ngayong buwan. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 27 sa buwan ng Disyembre 2025. Live mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. DZRH Weather Bulletin. Aminin natin ang kalagayan ng panahon at ang aasahan natin ngayong magsasalubong sa bagong taon. Meron pa bang posibleng humabol Oo nga eh. na bagyo? Sana wala na. Sana wala na. Miss Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. Miss Leanne, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Sir Yuel and Ma'am Jacket, sa lahat po ng ating matagasbaybay. Good news po, wala na po tayong inaasahan na bagong sama ng panahon na mamumuo bago po matapos ang taong 2025. Ngunit ito pong northeast monsoon o amihan at easterlies ay maaari pa rin po magdala ng mga pagulan sa ating bansa. Yung amihan po bumubugso sa may Luzon at posible pong magdala ng maulap na panahon na may mga pag-ambon sa may Batanes, Cagayan, Isabela, pati na rin po sa Apayao. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, asahan naman po natin, generally maliwalas naman po yung ating panahon. Meron lamang po tayong mga isolated na mga light rain. Sa Visayas, Mindanao at Palawan ay maaliwalas din po yung ating panahon. May chance lamang po tayo ng thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan po natin yung weather systems na ito ay magpapatuloy po hanggang matapos ang ating taon. At aside po doon, nakatas na din po ang ating gale warning sa may seaboards ng Northern Luzon dahil po sa bugso ng amihan na nagdadala nga po ng napakataas na mga pag-alon dun po sa mga nabanggit na lugar. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Leon Loreto. Maraming salamat, Miss Leanne Loreto ng DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 112 ang bilang ng mga napuputukan ilang araw bago ang salubong 2026. 2 bata rin ang napaulat na naputulan na ng daliri. Alamin natin ang update mula kay RH29, Boy Gonzales. Boy. Yuel, Jackie, 2 menor de edad ang naputulan ng daliri matapos masabugan ng paputok sa magkaiwalay na insidente. Ayon sa Department of Health, isang 8 taong gulang na bata ang naputulan ng hintuturo at hinlalaki matapos masabugan ng whistle bomb. Samantala, isang 16 na taong gulang na bata ang naputulan naman ng 2 daliri matapos na masabugan ng 5-star. Sa pinakahuling tala ng DOH sa lahat ng biktima ng paputok ay nagtamo ng multiple injuries kabilang ang paso at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bagamat 49% na mas mababa ang bilang ng firecracker-related injuries kumpara sa 112 kaso sa petsa noong 2024, muling nagpaalala ang DOS na mapanganib ang paputok maging ito man ay legal o illegal na ibinebenta.
Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. 12:09 na ang ating oras. Abiso sa mga motorista, kasado ng tumaas ang singil sa toll ng South Luzon Expressway at Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula January 1, 2026. Ayon sa Toll Regulatory Board, 10 pesos, 21 pesos at 31 pesos ang dagdag mula Alabang hanggang Calamba Station o 126 pesos sa Class 1 vehicles, 253 pesos sa Class 2 at 379 pesos sa Class 3 vehicles. Mula Calamba hanggang Santo Tomas Section naman, ang panibagong toll ay 34 pesos sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 102 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala sa Star Tollway, may karagdagang 5 piso hanggang 14 na piso na bayad para sa Class 1, 2, 3 ng Section 1 o Santo Tomas, Batangas hanggang Lipa, Batangas. Sa kabuuan, papatak na sa 60 pesos ang toll sa Class 1, 119 sa Class 2 at 179 sa Class 3. Ito hong binabanggit natin ay South Luzon Expressway o SLEX. Para naman sa Section 2 o Lipa, Batangas hanggang Batangas City, nasa 53 pesos na ang bayad para sa Class 1, 106 pesos sa Class 2 at 159 pesos naman sa Class 3. Asahan naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng 2025. Sa abiso ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng nasa 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Maaari namang walang maging paggalaw sa presyo ng diesel, habang 10 centavos naman ang nakaambang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang naturang price adjustments ay bunsod ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa pagitan ng Venezuela at United States at ang wala pa ring katiyakang peace agreement ng Russia at Ukraine at ang pandaigdigang oversupply ng langis. Good news naman sa mga commuter, may libreng sakay ulit sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 at Light Rail Transit 2 o LRT2 para gunitain ang Rizal Day sa darating na December 30, araw ng Martes o sa susunod na linggo. Sa inilabas na abiso ng Department of Transportation, magsisimula ang libreng sakay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Babalik ito sa hapon sa oras na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa parehong linya. Ang nasabing araw ay isang annual regular holiday sa bansa para alalahanin ang kabayanihan ni GAT Jose Rizal. Umabot naman sa mahigit 2.8 milyon ang bilang ng mga pasaherong nagbenepisyo sa libreng sakay program ng LRT1, LRT2 at MRT3. Sa ilalim ito ng 12 Days of Christmas libreng sakay program ng Department of Transportation o DOTR mula December 14 hanggang December 25. Ayon sa ahensya, pinakamaraming sumakay sa MRT3 na umabot sa 1,183,950 ang bilang ng mga pasahero. Sinundan ito ng LRT1 sa record na 1,091,951 at LRT2 na nakapagtala ng 565,887 na mga mananakay. Tumaas ng 12.25% ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa Ninoy Aquino International Airport o sa mismong araw ng Kapaskuhan ngayong taon. Base sa tala ng NUNAIA Infracorp, higit 152,000 na mga biyahero ang naitala noong December 25, kung saan nasa 78,000 ang international passengers habang 74,000 naman ang domestic. Ang naturang bilang ay mas mataas kaysa sa naiulat na 136,000 passenger foot traffic noong taong 2024. Una nang sinabi ng Manila International Airport Authority o MIAA na aabot sa 2.5 milyong mga pasahero ang inaasahang maglalabas-pasok sa NAIA ngayong holiday travel rush o mula December 20 hanggang January 4. Samantala, umabot na sa mahigit 260 na po ang naitalang aksidente sa kalsada mula December 21 hanggang December 26. Sa datos ng Department of Health, 2 na ang nasawi sa road crash dahil sa hindi pagsusuot ng helmet. Nasa 30 naman ang naaksidente dahil sa impluwensya ng alak. Halos 200 ang
ang aksidente sa motorsiklo habang 224 ang hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet at ng seatbelt. Handa ang Philippine National Police na tumulong sa traffic management at seguridad habang isinasagawa ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa Department of Public Works and Highways o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa posibleng deployment ng mga pulis upang maibsan ang matinding trapiko sa EDSA dahil sa pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA bunsod ng concrete reblocking at asphalt overlay. Inaasahan ang matinding pagsisikip ng dangdaloy ng sasakyan. Sabi naman ni Nartates na maglalagay ng Highway Patrol Group o HPG at mga pulis bilang augmentation force sa mga pangunahing lugar at alternate routes. Naka-standby rin ang Police Rapid Deployment Teams para tumugon sa aksidente, aberya ng sasakyan at iba pang emergency. Samantala, gagamit din ang PNP ng CCTV, traffic sensors at mga application para sa real-time traffic monitoring at pagbibigay abiso sa publiko. Ayon sa DPWH, tatagal hanggang Enero 5 ng susunod na taon ang 24 hours na roadworks bago ito lumipat sa nighttime schedule hanggang Abril o Mayo ng 2026. Ipinatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang mga driver at may-ari ng mga sasakyang sangkot sa viral road rage incident sa Marikina City Riverbanks. Inaasahang harap sa LTO ang registered owners at mga driver ng Ford Ranger pickup at Toyota Vios na nakunan sa viral video sa January 7, 2026. Bukod dito, suspendido na rin ng 70 araw ang kanilang mga lisensya at pinagsusumiti rin sila ng sinumpaang paliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan at tanggalan ng lisensya. Nangyari ang naturang road rage noong bisperas ng Pasko kung saan nasapol sa video ang pagtatalo ng naturang mga driver na nauwi rin sa pisikalan. Jewel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Alas 12:16 ang ating oras sa ating pagbabalik. Isang batang babae ang namatay matapos masagasaan o mahagip ng bus habang tumatawid sa Northern Samar. Isa naman pulis ang na-trigger happy ang kakasuhan matapos manutok at magpaputok ng baril sa estansya sa Iloilo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Jackie Resio. At ito po si Yuel Reyes. Ang ating oras 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Mula Lunes hanggang Biyernes. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat kanang revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan, mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid
Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones, fan music. Balita. Happy New Year, partner. Ilang Happy days New na lang. Year! 5 araw na lang. 5 araw na lang. Bago ho ang Salubong 2026. Anong Ang usually bilis. ginagawa niyo pagka New Year? Wala. Natutulog. Pero naghahanda rin. May handa. Naghahanda. Yan, pinaka mas bongga talaga pag New Year. At kasi doon nakakapagsama-sama na yung mga family. Tsaka naniniwala ka rin ba doon sa mga 12 prutas? Hindi. Pero hindi mawawala talaga yung bilog na prutas sa New Year, pagkainan. no? Parang naging tradisyon nating mga Pilipino. Hindi man siya siguro 12, pero kailangan may bilog. May prutas. May prutas na bilog. Sa Hindi ilalim mawawala ng yan. kumakain ka ng table. Ganun yun Hindi. di ba? yung umaano Yung ng ubas, sa ilalim ng table. Ilan nga ba kukuha ka ng ubas. 12 Di ba ba yun? ginagawa yun? 21. 21? 12. 12 na 12. ubas ang kakainin. 12 na ubas. Kita mo nga naman, pero parang may mga kakilala kong gumawa nun, hindi naman daw nagkatotoo. hindi naman nagkatotoo. Yung kay Don, pinakamayamang
kasama natin dito sa news center na si Don Bagtas ay ginawa niya at nagkatotoo naman Ay, daw. taray. Sino yan doon? Hindi mo pa Nagkaroon ng pinapakita. special someone. Ayan. Hindi mo pa pinapakilala, ha? At bagamat nagpaplano na ho marami sa atin sa pagsalubong sa 2026, napakataas na ho ng updated record. 112 na ho ang naputukan, mga biktima ho ng paputok, kung saan sa report nga ni RH29 Boy Gonzales ho kanina, 2 na ang insidente ng naputulan ng at mga daliri. bata pa. Ang dami din kasi partner nung dito lamang sa may Espanya, dito kasi ako madalas nadadaan. Madaming mga bata yung nagtatakbuhan tapos nagpapaputok. Tsaka mabibili mo ko kasi kung saan Yun pa nga isa, nakakapagtaka at, rito. Alam naman ng mga otoridad kung saan nabibili, kung saan yung source. Bakit hindi matigil-tigil, taon-taon na lang. Lalo yung Piccolo, hindi nawawala yan. Yung mga bata na Pati actually alam ko, di ba bawal na ang Watusi, pero ang dami pa rin na nagpapaputok ng Watusi eh. Marami pa rin mga nagpapaputok ng mga bawal, lalo yung Triangle, 5-star Goodbye Diskaya. Tsaka ang nakaka-disturb kasi dyan, mga bata ang madalas na nagpapaputok talaga. At sana nga mabantayan din ng ating mga magulang na unang-una, mga magulang ang dapat nagbabantay ho sa anak. Huwag niyo pabayaan. Yung anak ninyo, imbis na magsaya sa pagsalubong sa bagong taon na kumpleto ho yung daliri, baka umiyak pa ho. Manabawasan pa. Kaya doble ingat ho. Hangad nating lahat ang litas na pagsalubong sa 2026 ngayong 6 na araw na lang ay 5 araw na lang ay January 1 na. Magandang tanghali sa ating suki na si Teresita Atienza. Tama po kayo, dapat bawal magbenta ng mga paputok sa mga bata. Ay ang problema kapag nakatago lang yan dyan kapag naghanap yung mabibili, syempre doon na bigla ng pag naggulungan na hindi ka naman asset, tapos bilang ilalabas na yung kahon-kahon ng mga triangle. Kay Melvin Letrodo, Happy New Year. Magandang tanghali po. Kay Kuya Saturnino Lauay, Senior, happy holidays at advanced happy New Year na rin po, watching from QC. At kay Ivy Gutierrez, magandang tanghali. Rolando De La Cruz, magandang tanghali po. Daddy Roel Resho. Ayan, at Happy New Year. Happy New Year kay Anthony Abrenica at kay Romel Livid. Ayan, happy New Year. Magandang tanghali, happy New Year po sa inyong lahat. Yun. At syempre kay aga nandito si Boss Jomay Paroco. Boss, Happy New Year. Nagtatanong ang aga dumating. Dumating, nagtanong sa atin, dumating na ba yung bonus? Abay, ibang-iba. Yan ang Boss Jomay Paroco namin dito. At nagtatanong kung ilan tayo. Yan. Boss Jomay, Happy New Year. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa iba pang detalye ng ating mga balita, hinimok ng Philippine National Police ang mga pamahalaang lokal na magtakda ng firecracker selling zone para sa nalalapit na pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., mas magiging madali ang pagmomonitor sa mga ibinebentang paputok kung partikular na lugar lamang na ang may nakatalaga para rito, na makatutulong din anya ito para mabantayan ang mga pagtatangkang magbenta ng mga illegal firecrackers na maituturing na banta sa kaligtasan ng publiko. Giit ni Nartates, ang pagbebenta sa labas ng itinakdang firecracker selling zone ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaugnay nito, inatasan na ng opisyal ang lahat ng police chief na makipag-ugnayan sa mga LGU para matukoy ang mga ligtas na lokasyon para rito. Samantala, mahigit naman sa 10,000 iligal na paputok winasak ng Pangasinan Provincial Police Office. Detalye ng balita, RH38, Freddy Fardo. Freddy.
sabay-sabay na sinira ng Pangasinan PNP katuwang ang Bureau of Fire Protection ang libu-libong nakumpiskang mga illegal na paputok at pyrotechnics na devices na nasamsam sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ngayong holiday season. Isinagawa ang ceremonial destruction ngayong araw December 27, 2025 sa PPO Lingayen kung saan winasak ang kabuang 10,806 na piraso ng paputok, 100 boga at mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng paputok na nagkakalaga ng 87,278 pesos. Sa mensaheng ipinaabot ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Arbil Mercolio na binasa ni Police Lieutenant Colonel Marcelino De Samito Jr., Deputy Provincial Director for Administration, iginiit ng aktibidad ay malinaw na pahayag laban sa panganib na dulot ng illegal na paputok lalo na ngayong Kapaskuhan at Bagong Taon. Batay sa datos ng Department of Health Region 1, tumaas ng 17.8% ang bilang ng fireworks-related injuries mula 2024 hanggang 2025 kumpara sa nakaraang taon. Dahil dito, patuloy ang koordinasyon ng pulisya sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya upang mas mapabilis ang pagkumpiska ng illegal na paputok bago sumapit ang Bagong Taon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristartet nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nagpaalala naman ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero sa mga pantalan na bawal ang pagdadala ng mga explosive at paputok sa mga barko. Ito ang paalala ng PPA ilang araw bago ang Bagong Taon kung saan inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa mga pantalan. Babala ni PPA Assistant General Manager Mark John Palomar, wag nang tangkain pang magdala ng paputok dahil tiyak na kukumpiskahin din ito at para maiwasan na rin ang abala sa biyahe. Siniguro rin ni Palomar na dadaan sa mga x-ray machine ang mga pasahero at mga gamit nito, kaya kahit pa itago sa damit ang mga paputok ay makikita pa rin ng mga otoridad. Tanggap naman tayo ng report mula sa Davao. Davao City Police, pinabulaanan ng kumakalat na ulat na isang minor de edad ang nasugatan dahil sa paputok. Ang detalye magmumula kay June Soter ng Action Radio Davao. June. Nilinaw ng Davao City Police Office o DCPO na hindi paputok ang sanhi ng pinsalang tinamo ng isang minor de edad sa Turil, Davao City, taliwas sa kumakalat na ulat sa social media. Sa pahayag ng DCPO, ngayong araw Disyembre 27, 2025, sinabi ni Acting City Director na Police Colonel Manan Caracas Muarip na nagsagawa ng masusing investigasyon ang Police Station 8 Turil sa pangunan ni Police Major Cheryl Bautista, personal na kinapanayam ng kapulisan ng pamilya ng bata at napatunayang hindi ito sangkot sa paggamit ng lantaka o anumang ori ng paputok. Ayon sa resulta ng investigasyon, nasugatan ng bata matapos magdaro ng plastik na bote na nilagyan ng alkohol at sindihan na naging sanhi ng pagkasunog sa kanyang kamay. Kinumpirma rin ng magulang ng bata ang nasabing pangyayari na tuluyang pinasinungalingan ang aligasyong may kinalaman ito sa paputok. Nanawagan si Police Colonel Muarip sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng social media, na maging responsable at tiyakin ang verifikasyon ng impormasyon bago ito ilathala upang maiwasan ang kalituhan at pangamba. Kasabay nito, muli nagbabala ang DCPO laban sa paglabag sa Davao City Ordinance Number 060-02 o Firecracker Ban. Ayon kay Police Colonel Muarip, mahigpit na ipapatupad ang ordinansa at walang sinuman ang palalampasin sa paglabag upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, lalo na sa mga bata. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Soter. Samantala, isa ang napaulat na patay matapos tamaan ng ligaw na bala ngayong holiday season. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nangyari ang insidente noong mismong araw ng Kapaskuhan sa Tondo, Maynila. Giit ni Tuanyo, tukoy na ang pagkakakilanlan ng sospek ngunit tinutugis pa ito ng mga otoridad. Samantala, nakapagtala naman ang PNP ng 10 kaso ng indiscriminate firing o walang habas na pagpapaputok ng baril sa nakalipas na 10 araw. Sa naturang bilang, 7 individual na ang naaresto habang patuloy pang hinahanap ng pulisya ang 3 iba pa. Kabilang sa mga arestado ang 4 na pulis na pawang mahaharap sa kasong indiscriminate discharge of firearms.
Alas 12:32 ng tanghali, tiniyak ng Philippine National Police na mahaharap sa kasong administratibo at kriminal ang pulis na umunoy nagpaputok ng baril sa 3 minor de edad dahil sa naiingayan ito noong bisperas ng Pasko. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang isinasagawang investigasyon sa insidente at hindi kukonsintihin ng pambansang pulisya ang anumang gawain na naglalagay sa panganib sa publiko at sumisira sa tiwala ng mamamayan, lalo na ang pag-abuso ng otoridad. Resto noong madaling araw ng December 25 ang 28 anyos na patrolman matapos magreklamo ang 3 menor de edad na may edad 10, 12 at 15. Nahaharap ang naturang pulis sa kasong grave threat sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse. Masyado namang mainitin ang ulo. Oo nga mga patrolman pa lang to. Buti na lang, patrolman pa lang. Hindi natin minamaliit pero mababa pa lang ho yung rango pero trigger happy na. Dapat matanggal yung mga ganito dapat nga sila yung nagtitiyak ng seguridad ng mga bata. Tapos sila pa mismo ang nagbanta dito sa mga minor de edad. 10, 12 at 15 ho ito. Bahala na si Police General Anthony Aberin sa mga ganitong klaseng police dito ho sa NCRPO. Samantala naman, partner, isa namang police ang kakasuhan din matapos manutok at magpaputok ng baril sa estansya Iloilo. Alamin natin ang detalye mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. Nahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang police officer na assigned sa Estancia Municipal Police Station matapos inireklamong nanuntok at nagpaputok ng baril. Ayon sa investigador na si Police Master Sergeant Dan Gerald Alanik, may nangyaring gulo sa isang Christmas party sa Barangay Gugu na nasabing bayan na dinaluhan ng pulis na may ranggong Senior Master Sergeant. Walang duty ang police officer nang mangyari ang gulo. Napag-alaman na sinubukang awati ng pulis ang mga nag-aaway hanggang sa may nasuntok siya at nagpaputok ng baril. Maswerte na walang may natamaan sa insidente. Inaresto at dinisarmahan ng pulis. Slight physical injuries, illegal discharge of firearm at resistance and disobedience to an agent of a person in authority ang isinamang kaso laban sa police officer. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, idineklara ng Philippine National Police na generally peaceful ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., payapa at maayos ang naging pagdiriwang ng Christmas Eve. Gayon din ang 9 na araw ng simbang gabi. Giit na Nartates, walang naiulat na anumang insidente na may kaugnayan sa mga idinaos na misa dahil sa disiplina ng publiko at pinalakas na presensya ng puwersa ng kapulisan. Kaugnay nito, nagpasalamat ang Acting PNP Chief sa mga church leader, LGU at volunteers na naging katuwang ng pambansang pulisya sa pagbabantay sa seguridad ng publiko. Tiniyak naman ng PNP na mananatiling nakaalerto ang buong hanay sa buong holiday season hanggang sa bagong taon. Samantala, tanggap tayo ng report mula sa Bataan. Ang top 8 most wanted person arestado dyan po sa lalawigan ng Bataan. Ang detalye magmumula sa report ni RH37, Danny Kumilang. Danny? Matagumpay na naaresto ng Pilar PNP sa pamumuno ni Pilar Chief of Police Major Larry Valencia ang isang top 8 most wanted person sa provincial level ng Bataan. Katuang sa pag-aresto sa nasabing akusado ang ilang unit ng PNP sa Bataan kung saan na-aresto ang suspect sa kanyang mismong pinaglulunggaan sa Barangay Pantingan, Pilar, Bataan alas 4:20 na madaling araw. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte sa kasong 5 ulit na sexual abuse ng RA 7610. Nagpapasalamat naman ng malaki sa Pilar PNP ang pamilya ng biktima dahil mabibigyan na rin ng hustisya ang ginawang walang pusong pang-aabuso ng nasabing suspect. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Ang ating pong oras, 37 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH Balita. Balita. Balik-balita po tayo, batang babae patay sa Northern Samar matapos masagasaan ng bus habang tumatawid. Awa na. Magbabagong taon pa naman, partner. Alamin natin ng detalye mula kay RH34 Jane Galid Bantayan. Jane. Nasawi ang isang minor de edad na babae na isang estudyante matapos na masagasaan ito ng isang bus sa National Highway ng Barangay Dangkalan, Bayan ng Bubon, Northern Samar sa mismong araw ng Pasko, December 25. Ang biktima ay si Angela, residente ng nasabing bayan. Ayon sa report ng PNP, ang biktima kasamang iba pang mga kaibigan ay namamaskusanan nang bigla itong tumawid sa kalsada. Dala pa di umano ng biktima ang candy na bigay mula sa kanyang pamamasko. Sakto naman na paparating ang nasabing bus at nasapul ito. Ayon sa impormasyon, isang ilabil bus ang nakabangga sa nasabing biktima. Sa post naman sa Facebook ay kinalungkot ng guro at mga kaklase nito ang nangyari sa nasabing biktima. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, 18 most wanted sa Quezon City naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Ang detalye magmumula sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin. Miss Jackie, pinakita kanina ng Quezon City Police District ang sunod-sunod na pagkakaresto ng mga wanted sa batas kung saan ay wala umanong patid ang
pinaigting na operasyon ng Quezon City Police District. Makarang lambatin ang 18 most wanted person, isang shooting suspect at 4 na obstruction of justice na may kaso sa magkahiwalay na operasyon. Ay dito kay Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Selvio. Ang sunod-sunod anyang pagka-aresto ay bunga ng tuloy-tuloy na manhunt at operasyon at mabilis na police response ng iba't ibang QCPD unit at police stations. Dito lamang anyang December 20, natakip din ang Pasong Putik, Station 16, ang isang regional level most wanted person na may kasong qualified debt na nagkakahalaga ng 16 million, habang 2 pang wanted sa estafa at falsification documents at ang nasa kote ng mga otoridad. Kasunod dito, ang 10 most wanted person din ang nalambat sa serye ng Manhunt Charlie Operation, kabilang ng mga akusado sa rape, carnapping, drugs, estafa at robbery, sa koordinasyon na rin ng iba't ibang police station at katuwang na rito ang mga ahensya. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin. 16 na minuto bago mag-alauna ng hapon, nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 127 kaso ng non-communicable diseases mula na mag-umpisa ang holiday season. Sa tala ng ahensya, pinakamarami sa mga naiulat na kaso ay acute stroke na may 81. Sumunod ang acute coronary syndrome na may 30 kaso at bronchial asthma na may 16. Paalala ng Health Department sa publiko maging maingat sa pagpili ng mga pagkain, iwasan ang paninigarilyo at pag-iinom agad o uminom agad na o pag-iinom pala, paninigarilyo at pag-iinom ng alak. Agad ding magpatingin sa doktor sa oras na makaramdam ng senyales ng mga nabanggit na sakit. Samantala, 451 tawag naman ang natanggap ng National Center for Human Health, kung saan ang peak nito ay naitala noong December 23. Mayoryaan niya sa mga caller ay edad 18 hanggang 30 anyos at pangunahing dahilan nila ay may kaugnayan sa anxiety, depression, pag-ibig o relationship at problema sa pamilya. Kaya paalala ho ngayong holiday season, maging gentle sa mga sinasabi ho natin sa isa't isa dahil tayo ay hindi pare-parehas ng pinagdadaanan. Always choose kindness nga naman. Ayan nga, at kaugnay ng balitang yan, nakatanggap ng halos 500 tawag ang crisis hotline ng National Center for Mental Health o NCMH mula December 21 hanggang December 26, 2025. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo, karamihan sa mga tumawag ay kababaihan na may edad 18 years old hanggang 30 years old. Ilan sa mga sinasabing dahilan ang anxiety at depression dulot ng problema sa relasyon, pamilya at pangungulila. Dagdag pa ng NCMH, pumalo sa 7,189 suicide-related calls ang naitala simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Alas 12:46, kinukonsidera ng resigned ang dating hepe ng Philippine National Police at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, otomatikong itinuturing na pagbibitiw sa serbisyo ang pagtanggap ni Torre sa kanyang bagong posisyon. Dahil dito nawalan na rin siya ng 4-star rank bilang PNP General. Nilinaw naman ang NAPOLCOM na ito ang nagbigay daan upang igawad ang 4-star rank sa kasalukuyang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Sinabi ni NAPOLCOM Vice Chair Rafael Vicente Calinisan na mahalaga ang paglilinaw na ito para sa kaayusan at malinaw na pamumuno sa hanay ng PNP. Bagamat iniugnay ang pag-alis ni Torre sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa NAPOLCOM, iginit ng komisyon na suportado nila ang kanyang pagkakatalaga sa MMDA. Si Torre ay kilala sa pamumuno sa mga high-profile na pag-aresto, kabilang kay Apollo Kibuloy noong 2024 at dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong 2025 nang dalhin sa ICC. Pinalitan niya si Procopio Lipana bilang MMDA Chief o MMDA General Manager noong December 19. Nakalito kasi merong
MMDA General Manager at meron pang MMDA Chairman. Pero Oo magkaibang nga, function oo. naman niya. Akala kasi ng iba ang pinalitan ni Ni General dating PNP Torre. chief, oo. Si pinakamayaman din na secretary, si Romando Artes, secretary. Ano kasi yan ang equivalent niyan ay cabinet secretary, ang pagiging MMDA chairman. Pero ang pinalitan ho ni General Torre ay si Procopio Lipana na dating Magkaiba ng MMDA tungkulin General ang Manager. Magkaibang tungkulin ho yan. Samantala, bumaba sa -3 ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos noong Nobyembre. Sa resulta ng social weather stations, umakyat naman sa 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte. Hindi ito ang unang pagkakataong nagnegatibo ang net trust rating ng Pangulo dahil nangyari na rin ito noong Marso, Abril at Mayo sa kasagsagan ng kampanya para sa 2025 elections. Isa sa tinutukoy na nakaapekto sa sentimento ng publiko ang pagpapanagot sa public officials na kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Isinagawa ang survey noong November 24 hanggang 30 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na respondents. 11 minuto bago mag-alauna ng hapon, bumaba ng 26% ang kabuang halagang inilaan ng gobyerno bilang subsidiya sa mga government-owned and controlled corporations o GOCCs mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa datos ng Bureau of Treasury, malaking bahagi ng pondo ang nakatuon sa food stability at irigasyon kung saan umaabot lamang sa 95.85 billion pesos ang mga subsidiya ng pamahalaan sa loob ng 11 buwan. Mas mababa ito kumpara sa 129.4 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong 2024. Nabatid na ipinagkaloob ng pamahalaan ang mga subsidiya sa GOCCs upang masuportahan ang kanilang gastusin kapag hindi sapat ang kanilang sariling kita para matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyo at programa nito. Samantala, isinusulong sa Senado ang panukalang batas na patawan ng excise tax ang mga plastic bag. Sa inihaing Senate Bill No. 1608 ni Senator Joel Villanueva, layunin nitong mabawasan ang paggamit ng single-use plastics, mahikayat ang mas responsableng paggamit nito at maprotektahan ang kalikasan. Tinukoy rin ng Senador ang pahayag ng Department of Finance na posibleng makalikom ang panukala ng halos 31.52 billion pesos na kita mula 2025 hanggang 2028 sakaling tuluyang maisabatas. Ayon kay Villanueva, magagamit ang nasabing pondo para suportahan ang mga waste management program lalo na sa mga munisipalidad. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong perjury na inihain ni Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez. Sa 12 pahinang resolusyon, sinabi ng Quezon City Prosecutor na bigo si Estrada na makapaglatag ng sapat na ebidensya para makonvict si Hernandez sa kasong perjury. Binigyan din ng prosecutor na ang mga binitawang alegasyon ni Hernandez laban kay Estrada ay batay sa personal niyang kaalaman at pagkakasangkot sa operasyon ng DPWH. Matatandaan kinasuhan ni Estrada ng 4 counts ng perjury si Hernandez noong Oktubre matapos nitong ihayag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap umano siya ng milyong pisong kickback mula sa flood control project. Tiniyak naman ng Malacanang na marami pang sangkot sa maanumalyang flood control projects ang makukulong sa darating na bagong taon. Inihayag ito ni Presidential Communications Secretary Dave Gomez sa gitna ng mga batikos sa administrasyon na nabigo umanong tuparin ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipakukulong ang mga big fish bago magpasko. Paliwanag ni Gomez, hindi patapos ang investigasyon at unang hakbang pa lamang ang pagkakadetain sa contractor couple na sina Sara at Curly Discaya. Inihalin tulad ni Gomez ang kaso sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles na inabot ng halos 1 taon na bago may nakulong. Giit ni Gomez, marami pang dapat na isiwalat ang mag-asawang Diskaya dahil sa dami ng hindi nila maipaliwanag na yaman. Samantala, tinawag ng Makabayan Block ang issue bilang biggest Christmas scam at sinabing pakitang tao lamang umano ang kampanya kontra korupsyon ng Administrasyong Marcos. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita.
8 minuto bago mag-alauna ng hapon. Number Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Isang taon na binalot ng ingat. Buhat ng kaliwat kanang revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan, mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Pakikinggan ang bawat panig. Balikan ang pinakamalalaki, mga pasabog na kaganapan ngayong taon sa DZRH Rewind 2025. Ngayong December 30 at 31, mapakikinggan sa DZRH Radio at mapanonood sa DZRH TV. DZRH Rewind 2025. Simula December 30 at hanggang December 31, partner, balikan natin ang mga malalaking issue na pumutok ngayong 2025. Ang Anong tumatak mga sa'yo? makasaysaya na mga nangyari ngayong taon, siguro yung naging mga rally tungkol nga sa katiwalian. Yeah, yung expose ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa flood control projects. Oo, yung mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Oo, ayun siguro ang pinakatumatak din sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na kasi malapit apektado tayo lahat dahil nga dun sa flood control na dapat sana ay magbabawas ng mga baha o makakapagpigil. Kung hindi man mapipigilan, mababawasan yung epekto ng baha. Pero tuloy yung flash flood, lalo ho sa mga major. Lumala lalo. Bilyon-bilyon piso yung inilaan, pero mas lumala. Saan ka pa? Tapos, Pilipinas lang yan. Tapos, Paldong-paldo talaga. Mga, sino na? Mga diretsahan na, kongresista, senador na proponent ng mga proyekto kasi ng nga, mga ang ghost sinasabi project nga yan. dyan, itong mga kontratista ay hindi naman din mga ngahas o mga diba? Walang proponent. May nasa o mga opisyal ang magbibigay sa kanila ng pahintulot na makapagkulimbat ng bilyon piso. Kaya kahit pag balik-balik ta rin natin ang mundo, hindi talaga mapapanagot tong mga proponent na to dahil hindi naman sila pumipirma sa mga dokumento. Tagasingit lang sila ng budget, mapakongresista man yan o senador. Wala. Kaya yun pa rin talaga ang hamon na may mapanagot na mga nakabarong, nakataksido, hindi lang yung mga kontratista. Hindi yung sinabi mo ng galunggong lang nahuli. Yung talagang big fish. balyena kung tawagin. Hindi lang yung mga
small fish na kung galunggong nga lang. Kaya, sardinas nga lang ang sinasabi nila. abangan ho natin sa DZRH Rewind 2025 ang mga malalaking kaganapan ngayong taon. December 30 po yan at 31, alas 12 hanggang alauna ng tanghali dito po sa DZRH Radio at DZRH TV. Siyempre, live stream sa DZRH Digital. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, hinatulan ng karagdagang 15 taong pagkakakulong ang dating Malaysian Prime Minister na si Najib Razak dahil sa korupsyong kaugnay ng 1MDB scandal. Guilty sa 4 counts ng abuse of power at 21 charges ng money laundering si Razak dahil sa pagnanakaw mula sa itinatag niyang multi-billion dollar state fund na One Malaysia Development Berhad. Bukod sa pagkakakulong, pinagmumulta din ng dating opisyal ng $2.8 billion sa kanyang pag-aabuso sa kapangyarihan. At kung hindi makapagbabayad ng multa si Razak ay posibleng tumagal pa ang kanyang pamamalagi sa kulungan. Available. Ayon sa Malaysia at US investigators, hindi bababa sa $4.5 billion ang kinulimbat ni Razak mula sa naturang state fund na itinatag niya noon pang 2009. Mahigit $1 billion din umano ang napunta sa mga account na may kaugnayan kay Razak na una nang nakulong noong 2022 dahil sa isa pang kaso na may kaugnayan sa 1MDB scandal. RH Balita. Balita. At sa ating balitang showbiz, kitang-kita na nga ang pre-wedding glow ni Carla Abellana sa inahandang bridal shower sa kanya ng isang aesthetic center. Sa kanyang Instagram post na may caption na Bride for a Day, ibinahagi ni Carla ang masayang selebrasyon kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Ayon sa ilang interview, nakatakda ngayong buwan ang kasal ng aktres sa kanyang non-showbiz boyfriend. Samantala sa gitna ng busy schedule, abala rin si Carla sa pag-promote ng kanyang latest film na Shake, Rattle and Roll Evil Origins, isang entry para sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Bago lang tayo magpaalam, maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok at sumuporta sa RH Balita ngayong 2025. Ang tambalan pala natin, partner, ay since 2023. Tagal na rin pala, akalain mo yan. Nakadalawang taon na rin tayo. Kasi December rin yun, kung di ako nagkakamali, ng 2023. At kulang-kulang 2 taon na, eksakto. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsama sa atin tuwing pananghalian ng araw ng Sabado. Sa mga kasama nating taxi, TNVS drivers, ingat-ingat po sa mga biyahe. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito po sa RH Balita sa tanghali. Sa ating headlines, 2 bata na putulan ng daliri bilang ng naputukan umakyat na sa 112. Taas singil sa SLEX Star Tollway, epektibo na sa Enero 1. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo nakaamba sa huling linggo ng taon. Dating PNP Chief Torre ikinukonsiderang resigned na sa PNP matapos manumpa bilang bagong general o general manager ng MMDA. Higit 100 holiday chronic diseases na itala ngayong buwan. Halos 500 mental health calls naman natanggap ng DOH. Batang babae patay sa Northern Samar matapos masagasaan ng bus habang tumatawid. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita ngayong araw ng Sabado. Huling Sabado na po para sa taong 2025. Sama-sama muli tayo sa taong 2026 para sa iba pang mga malalaking balita at issue na ating pa rin pong patuloy na susubaybayan. Sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH News Center, sa pangalan ng ating kasama na sina Don Bagtas, Seth Del Moro, at syempre sa ating support mula sa DZRH Television, kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Reso. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever.